Samantala, sa Manila South Cemetery naman, nilalagyan ng tag yung mga bata para hindi maligaw. At nakatutok doon live si JP Soriano. JP? At Pia, nasa 500,000 hanggang 700,000 na ang inaasahang pupunta rito sa Manila South Cemetery ngayong Undas 2015 at sa bilang na yan, nasa 45% na raw ang nakapunta na rito. Dito na lang daw. Papasok pa lang mahigpit ng seguridad para walang makakalusot na alak o armas. Pati mga alagang hayop, bawal. Nagkalat ang mga pulis at sundalo. 25 ektarya ang sementeryo. Kaya para hindi maligaw ang mga bata, nilalagyan sila ng tag. May website at mga taong tumutulong sa paghahanap ng mga puntod. May mga medical and first aid emergency section din. May mga wheelchair din, pati na magtutulak kung walang kasama. Isa sa mga gumamit si Lola Ninita na dumalaw sa kanyang yumaong asawa. Nasisiyahan ako dahil makikita ko ang kanyang sementeryo. Ngayon lang pa akong dadalaw. Kaya sinikap ko kahit ako hinihingal, gusto kong pumunta. Sa mga pampublikong sementeryo, 5 taon lang pwedeng manatili sa mga tinatawag na apartment ang mga yumao. Ang mga hindi na kayang i-renew ang renta, inililipat sa mass grave. Dito nakalibing si Baby Abigail. First baby mo yun eh. Yung hirap talaga tanggapin na ganun. Pero dapat mo nang tanggapin. Wala na eh. Kanina, nag-inspeksyon si DILG Secretary Mel Sarmiento at kinausap ang mga pulis na nagbabantay. Nag-ikot din siya sa Loyola Memorial Park kung saan kabilang sa mga dinarayo ang mga puntod ng ilang sikat na personalidad. At Pia, 24 oras bukas ang Manila South Cemetery at sa mga oras na ito, tuloy-tuloy lang yung pagdating ng ating mga kababayan at paalis dito sa sementeryo at bagamat marami na ang nagsabing mag-overnight sila rito, tila mas marami na sabing mga nakausap natin na hindi sila magpapalipas ng gabi at matapos nga magtirik ng kandila ay sila aalis din agad. At yan muna ang latest mula rito sa Manila South Cemetery. Balik muna sa iyo, Pia. Maraming salamat, JP Soriano.